Hangga't hindi ako pressured sa isang bagay, parang hindi ko siya kayang gawin or kayang tapusin in advance. So, I'm going back dun sa may hostel. Oh. So, ngayon papunta ako sa may Kowloon Park. So, tingnan natin kung anong meron. So, lakad-lakad lang, enjoy the every step. Ganun. Medyo nangingitim na ako kakalakad, pero malamig naman yung weather. Hanap tayo ng matatambayan. And my favorite thing to do now is tumambay at mag-observe. Ganda. Ang dami talagang park dito sa Hong Kong. Actually, nakailang park na rin ako. Ikutin natin dito. Grabe, no? Sana ganito rin sa Philippines. Maraming park. Kasi syempre, mas maraming park. Hindi siya mas congested sa tambayan. This is my outfit for today. Wala, sayang. Nakasarado. Parang ang ganda pa rin. Parang ang ganda pa naman sa loob. Ewan ko, parang I enjoy walking na. So kahapon, umalis ako like, I think 8 o'clock na umaga. Tapos nakauwi na ako ng around 9 p.m. So more on lakad yung ginawa ko. Isang beses nga lang or dalawang beses ako sumakay ng train nila. Kasi para makapunta sa ibang district or sa central Hong Kong. So ngayon nandito ako sa another fountain. Ayan. Hindi ko alam kung interesting ba itong mga pinagbabanggit ko. Hindi ako marunong mag-vlog pero pagtyagaan nyo na, panoorin nyo yung vlog ko para more engaging. Para meron siya engagement and mag-monetize naman tong video na to. Yeah. Buti pa tong asong to. Ay, aso ba to? Parang bear. Ayan. So, ayun na nga. As much as possible, gusto ko syempre maging engaging yung vlog. And nahirapan ako mag-isip ng mga topics na gusto kong ikwento. Actually, kanina may ikwento dapat ako habang naglalakad. Pero nakalimutan ko na naman. Dito muna tayo tatambay. Ayan. So, ayun, katatapos ko lang mag-jebs. Grabe. Ang ganda na CR nila dito sa park. Ayan, naalala ko na yung topic na gusto kong ikwento sa inyo. Alam niyo yun guys, ang hirap maging consistent. Ewan ko kung na-experience niyo rin ba yung grabing procrastination. Kasi ako talaga na-experience ko siya. So, hanggat hindi ako pressured sa isang bagay, parang hindi ko siya kayang gawin or kayang tapusin in advance. So, like for example, di ba, itong vlogging. Ang dami ko ng videos before about travel vlogs na pwede ko naman i-edit, pero nahirapan talaga akong simulan. So, may mga times na parang on-off yung pagiging masipag ko. And lalo na sa mga personal stuff kasi hindi ako pressured. For example, today is March 19. So, 11:45 ng umaga. So, yung 11:45 ng March 19, isang beses lang yan daraan sa buhay mo. So, kung isipin mo, kung wala kang ginagawa at a specific time, so, syempre, sayang yung oras. So, gusto natin na as much as possible na maging productive tayo sa mga bagay-bagay na gusto rin natin na ginagawa. And then, syempre, para ma-achieve din naman yung goals natin, di ba? Kailangan natin maging masipag. So, I learned how to organize my time. So, pag feeling ko hindi ako productive, lagi kong ginagawa na I organize my time. Like, sinusulat ko, ito yung schedule na kailangan kong gawin. Parang ganun. Kahit pa ulit-ulit siya. So, parang mas nagiging productive ako at that way. So, like, di ba, parang usually, kapag maglalagay ako ng parang mga mag-schedule ko, yung ganito, 8 o'clock, gigising ng 8 o'clock, gigising na ng umaga, mga ganyan. And tuloy-tuloy na at the end of the day, mas nagiging productive ako in that way. And kahit pa ulit-ulit na ganun, at least, nare-remind din ako na meron akong goal at meron akong gusto ma-achieve. Parang nonsense na yung mga sinasabi ko. Ayun.
gusto ko rin naman maging consistent. Yun lang naman yung kalaban ko eh. Ay, katulad nga ng nasabi ko kanina, may times talaga na overproductive ako, pero most of the time, hindi talaga. Like, may mga times na highly motivated ako. So, feeling ko, yung mga normal na nagagawa na activity for the day is nag-exit ako at times. Pero marami pa rin talagang araw na hindi ako productive. So yun nga, going back sa kinikwento ko about procrastination, may mga napapanood akong vlogger. So, hindi ko na babanggitin syempre na-amaze talaga ako. Actually, ginagawa ko silang inspiration kasi nga, kaya nilang mag-edit everyday, kaya nilang mag-upload everyday ng contents nila. So, tapos yung mga video nila, hindi lang siya pucho-pucho na like, masabi lang na nakapag-upload ka ng ilang minutes. Talaga yung video nila umabot ng 20 minutes plus. So, travel vlog yan ha. So, ang galing lang. Kasi, sa nila hinuhugot yung kasipagan nila at consistency nila. Ako pressured na gawin yung bagay na yun. Unlike kapag sa work, for example, wala akong choice kundi tapusin yung isang task. Kasi syempre, I am pressure to do it and there's like a deadline na para masabi ko na ay kailangan ko na siyang tapusin. Pero yung mga personal stuff like na editing ng vlogs for my personal gain din naman, di ba? Pero parang hindi ako na motivate kahit alam ko na in spite na magmo-monetize naman talaga ako sa paggawa ng vlog, pero nahirapan ako. So nakita ko nga ibang mga vloggers parang every 2 days, every 3 days, or yung iba pa nga everyday nag-upload. So, paano nila nagagawa yun? Kaya minsan, minsan gusto mo nang may kasabayan or someone na nakaka-relate din sa'yo para minsan nakaka-boost yun ng confidence, nakaka-boost yun ng productivity. Kasi alam mong hindi ka nag-isa or parang meron kang katulad na struggle, parang ganon. Hopefully, yung mga taong same ng struggle, actually, normal lang naman na mag-procrastinate, pero may mga tao rin talaga na sobra-sobra yung procrastination. Hopefully, yung mga taong nakaka-experience din ng ganito is sabay-sabay tayong maging masipag. Sabay-sabay na lang tayong maging masipag. And, syempre, we only live once. So, ayun lang naman yung dilemma ko sa life ko, no? So, gusto kong maging productive and consistent. Ginawang baboy. Yeah. Kalimutan ko yung pangalan ng lugar. Nadaan ako dito. Ay, sarado, sayang. Parang may bridge kasi dito. Kasi sarado. Bridge papunta doon. So, okay lang. Ano ang pangalan to? Nanian Garden. Basta something like garden. Mga koi fish. Enjoy ko talaga mag-travel. Dati parang feeling ko nakakapagod lang mga tao. So, hindi na ako nahihiya. Depende. Ang ganda. Grabe yung greenery. Super na-appreciate ko yung nature. Just like my t-shirt. Kasi nga favorite color ko yung green. Hindi ako nakapaglagay ng sunblock. Ang bilis ko pa naman makapag-absorb. Mangitim. Absorb kapag mangitim lang naman, di ba? So, paikot lang naman to. Ang dami rin mga tourists. Ay, ang galing. Hindi ko alam kung pupunta ako dyan. Para later on. Sige na, susulitin ko na yung yung araw. Hello guys!
Ayun. Another tourist spot dito sa may Hong Kong. Ganda, grabe. Ang daming pwedeng puntahan talaga dito sa Hong Kong. No sun. Nabakan natin. Ang lamig niya ha. Malamig siya. And very smooth. No sun drawing. Kasi parang may mga design din yung sun. Katulad niyan. Yan ito. Upuan siya. Ayan, malamig. Sa pasok pa rin. Ang ganda rin mo. बार एक्स्ट्रा कसरत तो पूरा
So, I'm going back dun sa may hostel. 16 minutes away. I mean, before dun sa may train station. So, enjoy naman yung paglalakad. Kakapagod pero enjoy at the same time.